Nanganganib si Megumi dahil nanghihina na nga siya pero nakita pa siya ni Haruta. Subalit sa kabila nito'y ginamit ni Megumi si Haruta na kasangkapan upang makapag-summon ng pinakamalakas na Shikigami na si Mahoraga sa pamamagitan din ng pag-alay ng sariling buhay. Tapos kapag napatay din ni Mahoraga si Haruta ay makokompleto na ang ritual. Pero bago ito mangyari ay nailigtas ng Sukuna ang cursed user, dahil ayaw niyang makompleto ang ritual at tuluyang mamatay si Megumi dahil nais niya pang gamitin ang katawan nito. Kaya naman nagpa siya ang Sukuna na kalabanin ng Mahoraga. Nagtagisan ng lakas ang dalawang pinakamalakas na nilalang. Naputol niya ang paa ng Mahoraga pero napatalsik naman siya nito ng napakalayo. Nagpabilisin sila sa pagsuntok, at dahil sa lakas ay gumuho ang gusali. Pagkatapos ay binalibag ito ng Sukuna. Saka naman pinagbabato ng Mahoraga ang di mabilang na mga kotse papunta sa kalaban niya. Hiniwa din ito ng Sukuna sa mukha pero malakas ang regeneration power. Tapos sinugod siya ng Mahoraga, kaya hiniwa-hiwa niya ito sa tiyan pero nanatili pa ring buo. Muli itong bumangon at nakipagbalagbagan sa Sukuna sa ere, na siyang naging sanhi ng pagguho ng mga gusali sa paligid nila. Nagalit ang Sukuna kaya nagawang maputol ang kamay ng Mahoraga, subalit nagalit din ito at binato siya ng isang gusali. Tapos hindi ito tinigilan ng Sukuna subalit nagre-regenerate lang. Kaya napilitan na ang Sukuna na gumamit ng malakas na domain expansion kung saan nagawa nitong masakop ang buong syudad. Saka nag-focus ang Sukuna sa pag-atake ng walang humpay sa katawan ng kalaban niya. Kaya naman gumuguho na rin ang paligid na siyang napapanood ng mga tao mula sa malayo na tila ba maladelubyong sakuna dahil sa lakas ng hari ng mga sumpa. Kaya di kalaunan ay naubos na rin ang regeneration power ng Mahoraga at tuluyan na itong natalo. Tapos akala ni Haruta ay ligtas na siya, pero nadamay din pala siya sa atakeng ginawa ng Sukuna. Dinala ng Sukuna si Megumi sa mga kasama. Tapos nang makabalik na si Itadori sa katawan ay nasaksihan at naalala niya ang malagim na mga insidente na ginawa ng Sukuna. Kaya naman hindi nito napigilan ang mapasuka dahil sa mga nangyari. At makikita pa sa taas kung gaano kalaki ang pinsala ng syudad. Samantala naglalakad si Nanami na nasunog ang kalahati ng katawan. Nakita siya ni Maito pero pinabayaan lang. Tapos pagbaba ni Nanami ay nakita ang napakaraming mga halimaw kaya napabuntong hininga. Saka naalala ang pangarap niyang magpunta sa Malaysia at magtayo ng bahay sa tabi ng dagat. Habang pinagpapatay niya ang mga halimaw ay nararamdaman ni Nanami na malapit na ang katapusan niya dahil hindi niya mapigil ang isipin ang pangarap niyang hindi niya nagawa. Hanggang sa lumapit na sa kanya si Maito at mahawakan siya sa likod. Pero dahil natuwa si Maito sa pakikipaglaban sa kanya ay binigyan muna siya nito ng ilang sandali para sabihin ang huling habilin. Tapos nasaksihan ni Itadori kung paano tapusin ni Maito si Nanami. Labis itong ikinagalit ng bida kaya napasugod siya. At dumipensa naman si Maito pero baliwala lang sa kanya. At gamit ang malaking halimaw ay nasapok siya ni Maito sa mukha. Muling sumugod ang halimaw. Tapos lumabas si Maito na nadaplisan sa mukha ang bida gamit ang patalim. Tapos gamit ang kapangyarihan ay pinapaliit ni Maito ang nilalakaran nila para matamaan niya ang bida. Subalit siya ang nabugbog ng bida. Sinusubukan ni Itadori na sirain ang pader na likha ni Maito kaya pinipigilan siya nito gamit ang iba't ibang mga tricks. Pero nakawala pa rin ang ating bida. Kaya pinagbabaril ni Maito si Itadori. Tapos pinalaki pa ang mga paa na parang third gear ni Luffy. Binato ito ng bida kaya nagbago na naman ng sandata si Maito. Tapos sumakay siya ng elevator at hinanda ang Black Flash, pero pinalaki pala ni Maito ang kamay na siyang tinapatan ng bida. Tapos hahalikan siya gamit ang musong matalas kaya sinikmuraan niya ito pero nakailag sa malakas niyang suntok. Tumakas ito sa bida, nang pagtingin ay dalawang lalaki pero si Maito pala ang isa dito na natamaan ang bida. Tapos ginawa niya pang espada ang isang lalaki. Samantala sa labas ay nakita ni Kagisaki ang clone ni Maito. Alam ng dalaga na hindi siya nito pwedeng mahawakan dahil game over na siya agad pag nagkataon. Kaya tinira niya ng mga pako ang metal poster sa itaas tapos sinipa ito kaya tumagos ang pako sa noo ng clone. Patuloy ang laban nila Itadori at Maito, kung saan iba-ibang tricks ang sinusubukan ng cursed spirit para matalo ang bida. Sa labas ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Kagisaki sa clone ni Maito na iniiwasan niya ang kamay, dahil hindi niya alam na isang clone lang pala kaya walang kakayahan na gawin siyang halimaw. Subalit nagulat siya nang tumalon sa kanya ang dalaga, dahil pala sa maraming mga pako na nagkalat sa lupa na siyang puminsala sa katawan ng clone. Saka siya nito sinakian tapos ginamitan ng resonance kaya naman napinsala din ang tunay na katawan ni Maito na siyang kalaban ngayon ng bida. Tapos napagtanto na rin ni Kagisaki na isang clone lang ang kaharap niya. At dahil sa pinsala na natanggap ni Maito sa dalaga ay nagawa ng ating bida na mabugbog siya ng sobra. Subalit nakatakbo ang clone mula kay Kagisaki kaya hinabol ito ng dalaga hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ni Itadori. Tapos dito ay nagawang mahawakan ng tunay na Maito si Kagisaki sa mukha. Napatay ni Itadori ang clone. Samantalang si Kagisaki naman na malapit ng mamatay ay naalala ang nakaraan.
tungkol sa pagkabata niya hanggang sa magpas siyang maging isang jujutsu sorcerer. Tapos sa harap din ng bida ay nasawi na din si Kagisaki. Labis na ikinalungkot ni Itadori ang nangyari, kaya siya naman ang nabugbog ni Maito ng sobra. Dahil tingin ng bida ay wala ng dahilan para lumaban. Ngunit bago mapatay ang bida ay niligtas ito ni Todo gamit ang teknik. Muling sumugod si Maito subalit gamit ang teknik ay nagagawa ni Todo na umiwas sa atake at makalaban sa Cursed Spirit. Pinalakas ni Todo ang loob ni Itadori, dahil habang nakatayo daw sila ay magagawa nilang bigyan ng hustisya ang pagkasawi ng mga kasama. Tapos sumugod na si Todo, at gamit ang teknik ay hindi siya magawang mahawakan ni Maito. Muling lumaban si Itadori na tinamaan si Maito ng malakas na Black Flash. Tapos naghanda ang dalawa sa laban. Samantala hawak ni Kasumi ang natitirang alaala ni Kokichi na pinipigilan siyang magpunta sa Shibuya. Labis ang kalungkutan na nadarama niya dahil sa hindi man lang sila nagkita ni Kokichi bago ito mamatay. Gamit ang teknik ni Todo ay nagagawa nilang malamangan sa laban si Maito dahil nalilito ito. Kaya nagpalabas ng malaking halimaw si Maito na parang isang tren, tapos mga panusok sa dulo pero nakatakas sila gamit ang teknik ni Todo. Gamit ang mga tao ay nakakagawa ng mga sandata si Maito na siyang ginagamit niya sa dalawa. Tapos nakipag one-on-one si Todo kay Maito na hindi siya magawang mahawakan dahil sa galing ng sorcerer na gumamit ng teknik niya. Tapos gumamit pa siya ng Black Flash pero hindi napinsala ang kalaban dahil hindi nagagawa ni Todo na mapuntirya ang kaluluwa nito. Nagpalabas si Maito ng napakaraming mga halimaw hanggang sa masira ang lugar, saka binalot nito ang lugar ng mga likha niya. Pinagpalit ni Todo sila Itadori at Maito, pero pinutol nito ang sariling ulo para hindi masuntok ng bida. Tapos lumaban ang katawan nito habang ang ulo ni Maito ay gumugulong at muling nagkaroon ng panibagong katawan. Saka siya nagsama ng isa pang nilalang na siyang nakipaglaban kay Todo habang si Itadori naman ang kalaban ni Maito. Ngunit nagulat sila dahil nagagawa ng clone na mabugbog si Todo. Napatalsik nito si Todo sa kabila ng gusali, kaya binato niya ng hanger saka sinuntok na agad ding namatay. Dahil kapalit pala ng lakas nito ay mamamatay ito sa isang suntok lang. At paglingon ay meron pa palang dalawa. Tagumpay si Maito na masolo muli si Itadori. Kaya nais niya nang tapusin ang bida gamit ang mga alagad habang wala pa itong kasama. Ngunit binato ito ng bida ng billboard. Tapos agad na lumapit sa kalaban pero naihagis siya sa napakalayo. Subalit nagulat siya dahil napatay na pala ni Todo ang dalawa niyang summon. Naisip ni Maito na gumamit ng domain expansion para lang mapatay si Todo pero natatakot siya na muli silang magtagpo ng Sukuna. Pero dahil sa nakita niya kay Gojo ay gumamit pa rin ng domain expansion si Maito sa loob ng 0.2 seconds kung saan hindi daw siya manghuhuli ng Sukuna. Kaya naman naghanda si Todo para gumamit ng simple domain para kontrahin ito. Samantala sumugod ang bida para tapusin si Maito bago mailatag ang domain expansion pero napakabilis mag-cast ni Maito. Nagkita sila Maito at Sukuna sa loob ng domain pero dahil sobrang saglit lang nito ay hindi siya nagalaw ng Sukuna. Habang tinamaan niya naman ng teknik si Todo na agad ang pinutol ang kamay para hindi siya mamatay. Saka sumugod si Maito para tapusin si Todo na tagumpay niyang tinamaan ng Black Flash, pero nakaligtas sa pag-focus ng cursed energy sa tiyan. Sumugod muli ang kalaban kay Todo, nang maputol ang kwintas ng lalaki at mahulog ito na meron palang picture ng idol niya at ni Itadori. Tapos ginamit niya ang kamay ni Maito para magamit ang teknik kaya nasuntok ang cursed spirit sa pagmumukha ng ating bida. Labis na napinsala si Maito. Pero dahil sa mga nangyari ay nalaman na rin sa wakas ni Maito ang tunay na anyo ng kaluluwa niya. Kaya nakapag-transform ang sumpa na isang bagong nilalang na napakalakas. Nang maglaban sila ay napakatigas pala ng bagong katawan ni Maito. Tapos nakakagamit pa ng blade na puminsala sa kaliwang braso ng bida. Muli silang nagtagisan ng galing subalit walang epekto ang mga suntok sa katawan nito, hanggang sa mabalibag ni Maito ang ating bida sa lupa at mahulog sa tubig sa ilalim nito. Muling sumugod si Maito nang biglang makaramdam ng sakit, dahil pala sa time lag mula sa atake ng bida kanina. Pinipilit ng bida na pagalawin ang katawan niya nang pilitin din itong maghanda ng Black Flash para sa kalaban. Nagpatalon-talon si Maito habang si Itadori ay naghahanda na naman ng susunod na Black Flash na siyang sinabayan din ng Black Flash ni Maito. Nawala ang armor ng sumpa na siyang pinuntirya ng bida. Tapos biglang bumangon si Todo at sinubukan muling gumamit ng teknik kaya nalito si Maito. Samantalang papalapit na ang kamao ng ating bida na nagtataglay ng napakalakas na Black Flash na siyang tuluyang tumapos sa Cursed Spirit. Sinubukan pa nitong maglabas ng mga stock niyang transfigured humans pero naubusan na siya na labis niyang ikinatakot kaya wala na siyang nagawa kundi ang tumakbo at gumapang. Nang dumating naman si Geto. Samantala nakaligtas naman sila Panda at Kusakabe sa mga pagsabog. Nang sabihin nitong mas kakampihan daw niya ang higher-ups para sa execution ni Itadori dahil napakamapanganib ng Sukuna. Habang nasa Malaysia naman sila Maymay at Uy na magkasamang natulog sa hotel. Samantala si Choso naman ay nanaginip na kapatid niya daw si Itadori. Kaya naman naitanong niya sa sarili kung ano ba talaga siya. Nakita ni Geto ang kaawa-awang sitwasyon ni Maito,
nang magpalabas ito ng malaking catfish pero isa lang palang ilusyon. Sinubukang lumaban ng bida subalit mas malakas sa kanya si Geto gamit ang mga cursed spirit nito. Tapos sinubukan ni Ma ito na i-absorb si Geto pero siya ang hinigop nito gamit ang kapangyarihan saka siya kinain. Nakita niyang nasa taas pala si Momo sakay ng broom na nagsignal kay Kamo kaya nagpaulan ng maraming mga palaso sa kinaroroonan ni Geto. Bumaril din si Mai gamit ang sniper pero nasalag. Tapos sumugod si Kasumi sa likod gamit ang technique subalit walang epekto sa kalaban. At nang tatapusin na siya ni Geto ay niligtas naman siya ni Kusakabe. Saka nagplano sila Panda kung paano mababawi ang cube na pinaglagyan ni Geto kay Gojo. Samantala si Choso naman ay naalala na si Geto ang may kagagawan kung bakit siya ipinanganak sa mundo na isang kakaibang nilalang kaya nais niyang kalabanin si Geto. Subalit dumating si Urayumi para pigilan siya. Kaya siya ang unang inatake ni Choso. Gamit ang pinatigas na dugo ay nahiwa nito at pinaangat ang lupa, subalit hindi niya matamaan si Geto dahil sa bilis. Kaya nagpaulan siya ng mga matutulis na dugo subalit bigo pa rin kaya napatalsik siya ni Geto. Pero nagawang makabalik sa taas gamit ang kakayahan saka nakipagmano-mano kay Geto pero nabugbog siya nito. Tapos gumuho ang lupa na pinaangat ni Choso. Saka sabay-sabay na umatake ang mga sorcerer para matalo si Geto. Subalit pinagyelo silang lahat ni Urayumi. Sinusubukan itong tunawin ni Choso kaya tinutukan siya ni Urayumi. Saka niligtas siya ni Itadori. Tapos sinabi ni Choso na siya daw ay kuya ni Itadori. Sinubukan din umatake ni Momo ngunit walang epekto. Nang patuloy silang atakihin ni Urayumi tapos tutusukan si Itadori. Subalit dumating si Yuki para iligtas sila. Pinalabas ni Geto ang kapangyarihan na nakuha mula ng kainin niya si Ma ito, kung saan nagkaroon daw siya ng kapangyarihan na magamit ang kakayahan ni Ma ito sa malayuan. Kaya inactivate niya ang kapangyarihan sa dalawang tao, at isa dito ay si Sumiki na ate ni Megumi, na di kalaunan ay magigising na daw. Nawala ang mga yelo ni Urayumi dahil sa nalagyan pala siya ni Choso ng lason kanina. Tapos nagpalabas ng napakaraming mga cursed spirit si Geto. Saka pinakita ang cube na pinaglagyan kay Gojo bago ito tumakas sa kanila. Napag-alaman mula sa balita na nagpalabas pala si Geto ng nasa 10 milyong cursed spirit sa iba't ibang parte ng Japan. At bilang na lamang ang mga ligtas na lugar. Naging abala ang mga sorcerer sa pagliligtas sa mga tao. At naging normal na lamang ang mga pagpatay dahil sa daming nagkalat na cursed spirit. Sa isang tindahan ay may isang bata ang muntik ng atakihin ng isang cursed spirit. Subalit niligtas ito ni Yuta sa tamang pagkakataon. Tapos si Yuta Okoso pala ay naatasan ng mga higher-ups para patayin ang Sukuna vessel na si Itadori.